article published sa Inquirer.net. Title, Legarda joins San's call to prove government aid distribution in Batangas. Senator Legarda has joined her lawmaker son's call for a congressional probe into the implementation and delivery of government cash aid and subsidy programs, citing in particular the alleged unfair distribution in certain barangays and their province in Batangas. Her proposed inquiry was contained in Senate Resolution number 381, which she filed on Monday, May 4. Her son, Batangas 1st District Representative Libeste, has made a similar push in the House of Representatives. Okay, ano pa? In her resolution, the senator noted various reports indicating that beneficiaries have, in certain instances, been compelled to line up in crowded, prolonged, and inadequately managed conditions just to get the government's financial aid. Legarda likewise pointed to alleged delays and logistical inefficiencies, including reports of prolonged lines, incomplete lists, and slow release of the fuel subsidy program in public utility drivers. Such incidents, sabi niya, raise serious concerns on whether the current practice in government cash assistance and subsidy programs requiring large numbers of beneficiaries to physically line up for validation or payout is humane, safe, efficient, and consistent with the purpose of emergency relief. She also cited several reported exclusion of at least 84 barangays in the municipalities of Taal and Nasugmo in Batangas from barangay assistance distribution under the Bawat Barangay Makikinabang program. So, this notwithstanding official statements that all barangays were to receive funding and despite their timely submission of the required documents, said Legarda. Okay. Further reports suggest that such exclusion may have been influenced by local political considerations or other non-objective factors. Photographs from the said distribution also show that the rice packs distributed to beneficiaries bore the logos of executive secretary and the provincial government. Ay, nako, yun na. So ito na po, umiinit talaga ang bangayan. Hindi na lang si Congressman Libeste laban sa mga rekto, pati na ang ina. Siyempre, inahan yan eh. Lalo na ngayon, kailan ba yon? The other day ata, formal nang sinampahan ng kaso ng Administrasyong Marcos si Congressman Libeste at iba pang opisyalis sa solar company ni Libeste. Karamihan mga Legarda eh. So baka kamag-anak ito ni Senator Legarda, sinampahan na ng kaso. Kaya ito na, away politika na talaga sa Batangas. Ay sandali. Saan ba botante si Senator Legarda? I think sa Antique siya eh. Kasi nag-congressman siya doon, congresswoman. So, umiinit talaga ang labanan at ako na nagmamasid, hindi mo ako taga Batangas. Eh yung 84 barangay kaptay o barangays na in-exclude, to me, that's unfair. Nang dahil lang daw, ano ba yun? Nagtampo si Governor Vilma Santos. Kompleto ang requirements na i-submit. Nag-announce ang Pangulo, lahat ng barangays makakatanggap. Eh bakit sa Batangas, in-exclude 84? Okay lang sana kung isa o dalawa, siguro nakaligtaan lang. Eh 84. Diriin mo yan, magdurusa ang nangangailangang residents ng 84 barangays nang dahil lang sa tampo
ng isang gobernadora. Ay, to me, hindi na pwede yun. Tapos, yung haba ng pila ng linya. Ano ba naman to? May namatay na nga sa Metro Manila yung mga riders. Ang haba ng pila na nahimatay hanggang wala na. Hindi na nag-isip ang gobyerno. Nung panahon ng pandemic ni Tatay Digong, 2 years yun nagawa ng matino. Yung payout na yan, yung ayuda. Hindi mo na kailangang pumila. Diretso sa iyong bank account, GCash ba yan o Paymaya, whatsoever. O anong gusto ng beneficiary. Nagawa nung pandemic, bakit hindi magawa ngayon? To me, it's all about leadership. Mahina talaga. Wala sa puso ang pagtulong, nagbigay, hindi naman iniisip yung hirap ng taong bayan na pumipila. Dito nga sa Mindanao, meron akong kaibigang journalist na document niya, na literatuhan niya, mga senior citizens, mga urban poor, natutulog sa kalsada sa gabi para lang yung bibili ba ng 20 pesos per kilong bigas sa MFA. Hindi na lang nila magawan ng mga senior citizens yan doon na sa kalsada. So, anyway, ganyan talaga kung ang wala sa puso ang pagserbisyo. Isipin, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ginawa na namin yung pag-release ng pundo. Kaya, mura ka talaga yung mga ganyan. Hanggang kailan pa ba ang pagtitiis ng kababayan, ang mga mamamayang Pilipino sa inefficiency ng ating gobyerno? Salamat, Senator Legarda. Sana maimbestigahan ang mga reports na ito para once and for all, maayos yung sistema para wala na yung masyadong mahabang pila, gagawa lang ng mas maayos na sistema para yung mga nangangailangan ng tulong hindi na maghirap ng todo. Inihayag ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Loistro ang kanyang mga napipiling lawmaker prosecutors para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanyang listahan ang ilang mga mambabatas na inaasahang hahawak ng kaso bilang mga prosecutor ay sina, number 1, Joel Chua, Isabel Zamora, Terry Ridon, Keith Flores, Rhodes Gutierrez, Lawrence Defensor, Shell Jokno, and Laila De Lima. Sabi ni Loestro, all of them are lawyers. All of them are good lawyers. Ayan. So, ang tanong, ito bang mga lawyers, lawmakers na ito, lawyer nga sila, gaano kalaki o katagal yung experience nila sa actual trial sa korte? Yan ang tanong. Kasi hindi porket lawyer ka na, dyan ka na sa magaling ka na sa, iba ang trial. Kailangan mo, sa isang interview, may pahayag si Congressman Luistro na inaamin niya na ang mga kongresista na posibleng magsilbing prosecutor sa impeachment trial ni BP Sara ay kulang sila ng experience sa actual trial. Nako, ang laking disadvantage niyan yung
ito actual experience ko ito. Nakapanood po ako ng trial ng kaibigan ko. Dahil malapit sa akin, sinuportahan ko siya. Yung prosecutor, yung piskal na nagreklamo, na nag-akyat sa kaso, magsisimula ng trial, hindi siya nakaprepare. Nung tanongin niya ang witness niya, yung ebidensya, wala sa akin, piskal. Wala. Hindi sila nag-uusap eh. Haharap na sa trial, kulang na kulang. Ang hina pa ang boses, sabi ko, alam ko, talo ito. Talo. Hindi naman sa siguro, isolated case lang ito. Napakahina yung fiscal na yon na humawak o naglitigate sa kasong isinampa sa kaibigan ko. Naawa na lang ako. Awang-awa ako sa prosecutor na yon. Compared doon sa abogado ng kaibigan ko, galing sa isang respetadong law firm. Nako, pag nag-cross-examine yung ilang taon na ba? I think 8 years na siya as trial lawyer. Matagal-tagal na yun, no? 8 years. Kung sa amin sa military, pag naka 8 years ka na, mga senior captain ka na, marami ka ng encounter sa bundok. 8 years na experience sa combat, wala na. Mani-mani na lang ang mga encounter niyan pag naka 8 years ka sa counterinsurgency operation. Ganon din yan yung trial lawyer ng kaibigan ko. Pag nagtanong siya, inoobserbahan ko yung questioning niya, nabubuking ang witness. Nagkahirap-hirap sila, pati yung complainant nung tumayo na siya sa witness stand. Ako, yung abogado ng kaibigan ko, he came prepared. Mayroon ng set of questions. Tapos, dati-dati isang abogado lang. Nung yung witness na yung complainant na ang tumayo sa witness stand, biglang nagkaroon, dalawa ng abogado, nagtulungan sila. Mayroon ng set of questions, sinusunod na lang. Pinag-aralan nila talaga. Tapos nagkukots yung isa. Kung may makalimutan, nagbubulong, ganito, balik na naman. I tell you, sabi ko, ganito pala ang trial. Kailangan mo talagang mag-prepare, mag-research. Kaya yung kaso ng kaibigan ko, napakadaling na-dismiss. After ng presentation ng prosecution ng ebidensya nila, dapat sana yung kaibigan ko na rin ang susunod na magpresenta ng evidences. Kailangan ang abogadong magaling, sabi niya sa piskal, Judge, may I make a motion ba yun o manifestation? What? I'd like to file a demurrer to evidence. Yun po, it's a legal process na kung mahina ang ebidensya, hindi na kailangang mag-present ng ebidensya yung nasasakdal. Kasi napakahina ang ebidensya ng prosecution. Inaprobahan ng judge yung demurrer to evidence. Okay, I'll give you 1 week. Submit your demurrer to evidence. Yung prosecution din nag-reply. Wala pang 2 weeks, decision. Dismiss ang kaso. Nang dahil nakita ko sa galing ng mga veteranong trial lawyers. So, ganito rin ang nakikita ko sa impeachment ni BP Sara. Yung mga kinuha niyang abogado, yung defense lawyers niya, galing sa Forton, Narbasa Law Office. Wow! Yung isa, yung Sheila May Season. Binasa ko yung kay accomplishment. Ilang beses siyang na-adjust na Best Trial Lawyer of the Year, buong Pilipinas. Tapos yan ang ilalaban mo dito kay Chua, Zamora, Ridon, Flores, Gutierrez, Defensor, Jokno, Dilima. Siguro kung
Ang mga pinaka-experiencado dito, siguro si Shell Jokno. All others, hindi ko na alam. Ilalampaso sila. Sige! Wow! Kasi, kompleto na po ang boto. Sobra na ang boto. 136 na ang sure. Kaya lang ang estimate, aabot daw ng 180, baka aabot pa nga ng 200. Kaya, tuloy na ang impeachment ni BP Sara. Kaya, relax lang kayo. Makakapanood na tayo ng bloodbath sa impeachment trial sa Senado ni BP Sara.